In life, do na tay makaila nga lain-laing mga tao. Makaistorya, mukatawa. Pero sa matag-usa nato, lain-lain og kalibutan. Matag-usa nato, lain-lain og damgo og pantasya nga dili nato gusto i-share sa uban. Sama ninyo mga nagtan-aw karon. Tanan bang nakailan nimo sayod gyud sa tinuod nimong pagkatao? Ang imong suod nga amigo, imong igsuon, imong pamilya, nakaila na bagyod sila nimo sa tinud-anay. Dunay mga tao nga maayo kaayo motago sa iyang problema ug kaguol. Pero makita ra gihapon pinaagi sa mga mata tungod kay sa gikaingon pa sa panultihon nga your eyes is the window of your soul. Dear Papa Joe, tawagan ako sa pangan nga Anjo. Matod pa sa akong mga kailaw ug akong pamilya nga lahi ko sa uban. Lahi ang akong personality. Dili ko masabot, dili matugkad. Hilumon magug ko nga pagkalalaki pero friendly ko. Reserve ang akong mga lihok ug di ko kiatan. Dili tabian, pero it doesn't mean nga di ko kamao nga mo interact sa laing mga tao. Mas ganahan lang gyud ko nga maminaw kaysa muyaw-yaw. Para nako, dilibot ipasabot nga dili ka tigbida kung naitapok-tapok, low na ang imuhang IQ. Kung pangutanon ko, makatubag man pug ko, Papa Joe. Doon ako'y best friend nga si Dexter. Kung diin, exact opposite ang among kinaiya. Tabian kay siya, labi na og dunay mga tapok-tapok. Siya gud pirmi ang bida, siya tanan antog ug di lang kay kana, panchiks pagyud kayo siya. Bisag kinsa nalay mauyab nga mulas lang og tagduha ka semana ang ilang relasyon. Matud pa ni Dexter nga di siya mutuo og love. Diha mi dapita nga nagreferensya kay ako, I do believe in love. Og dali ra pud kaayo ko nga ma-in love og babae. Sukad gyud pag high school, kung makauyab ko, loyal gyud ko niya. Pareho ni Natasha nga ako ang schoolmate. Nagkauyab mi og nagkainlabay. Pero silosa ra kay siya, demanding o gustong kontrolon ang akong kinabuhi. Siya ay magbuot sa akong isulob, ultimo ang akong paborito nga kulor, siya pa'y magbuot. Pero ako lang yun na siyang gisabot. Di ko mangaway, pirmi lang ko nga mag-uyon-uyon niya. Pero dihang doon na po siya ay laing nga demand na ako, wa na ko makauyon, Papa Joe. Wa na ko makagustuhan ng Dexter, ha? Bad influence na siya nimo. Gawas nga bastos, sabaan pa kayo, hambugiro og labos sa tanan babaero. Matod pa ni Natasha nako. Sige lang, good, butan man na siya, sabaan lang yun na kayo, pero kung makaila na nimo, o makaila ka niya, maayo man na siya nga pagka-amigo. Mutabang pagkana na niya, ipaglaban juga ang patayan anak niya. Tubag ko pa, Papa Joe. Bisag ko sa pay nindot nga qualities imong idipin sa anak niya, di ko ganahan anak niya. Di na po gusto nga magpadayon ng inyong panagamigo, ha? Mao nga sugod karon putla na inyong friendship. Di ko gusto makibarkada ka na niya. Matod pa ni Natasha. Unsa? Pero dili na pwede, uy. Kinder pa lang mi nagkaamigo anak ni Dexter. Pamalibad ko pa, Papa Joe. Pero hugot gyud ang iyang demand rin ako. Kumao na, pagpili. Ako o si Dexter? Matod pa ni Natasha. Nakapangawat ko sa akong ulo, Papa Joe. Kuan, ambot, hunaon ako na. Tubag ko pa, nga to niya. Pero usa ka hinay nga sagpa ang nidapat sa akong naong, Papa Joe. Gisagpa ko ni mo, Natasha. Hinay ra tinud pero sakit. Murag insulto sa kong pagkalalaki. Di na kinahanglan nga maguna-una pa ka. Magbuwag na ta. Matod pa niya. Nasya kayo ko sa gingon niya nga ing ato lang kasayon. Ngayon akong buwagan. Nasakitan ko tungod kay love na ko siya. Di pauli ko sa amo og nagpriso ko sa akong kwarto. Pagkaugma, niabot si Dexter og gisultian ako siya tanan. Ang hinungdan sa pagbuwag ni Natasha diri kanako. Ingnan bitaw tika nga dili mo dali-dali og ka-in love sa mga babae o di ba nasakitan ka. Sundang akong style nga
Live by the day, enjoy until supply last. Naida nga babae diya, uy. Di ka ngay magulguol. Matod pa ni Dexter nako. How I wish pareho ko niya. Pero dili man, lahi ang tao. Kung siya happy-go-lucky, ako seryoso nga type. Labi na kung mahigugma. Human ko ma-broken hearted kang Natasha, may nampingon ko nga ma-in love na sa mga babae. Di na ko gusto nga masakitan, unya nakahuman na sa kog college nga wa na gyud ko makauyab pag-usab. Human sa mong college graduation, nagplano mi nga mag-outing. Muadto mi ko sa beach resort kauban si Dexter. Ug lain pa namong classmate o gipakuyog na lang sab nako ang ako manghod nga lalaki nga si Rudy. Mga 4 hours ang travel paingon sa beach resort. Layo-layo gyud pero sulit kay nindot kayo ang dagat. Tinaw ug puti pa gyud kayo ang bus. As expected, wala abdig oras na kailaila dayon og babae si Dexter. Sige nagkawala sa mo ang room kay adto siyang chicks pirmi. Mao sa mga kumanguhod ug usa na mo kakauban. Tagsa na lang ako makit-an kay nag-iyahay na og paris-paris. Dali ra kay sila makita og chicks ug ilan na lang kong biyabiyaan nga mag-inusara. Abi ko bag ni Arita para mag-celebrate ng chicks na manoon mo. Matod ko pa sa kagalingon para nila. Pagkahapon niya na nakahukom ko nga mag-swimming nga mag-inusara. Saon man nga ako naman lang usa nga why date. Samtang lingaw kay ko nga naglangoy-langoy sa tinaw kay nga tubig, doon ako'y nabantayan nga usa ka gwapang babae nga naghilak. Naglingkod sa daplin sa baybayon o namahid siya mga luha. Wala man pud ko'y nakitang laing tao nga iyang kauban mao nga nihawas ko sa tubig o giduol nako ang maong babae. Hi miss, nganong naghilak man ka? Pangutana pa nako niya. Namahid tuod siya sa iyang luha unya niyang hag nako ug gwapa gyud siya kaayo. Batanon pa kaayo ang maong babae nga mga less than 20 years old pa siguro ang pangidaron. Ni-travel pa ko pila ka oras para apason siya diri pero pag-abot nako, lahi ang iyang mga kuyog, mga barkada niya pulos babae ra pod. Tubag pa sa babae nga nagbako lang gihapon. Ha? Kasi mong gipasabot imong boyfriend? Pangutana ko pa. No, di pa may uyab niya pero bata pa lang ko. Nakagusto na kay ko niya. Gibuhat akong tanan para lang yun mapansin niya. Pero nganong dili man siya ko niya magustuhan? Matod pa sa babae nga nito nasab ang mga luha, Papa Joe. Nakabuang ko niya itong higayuna. Naluoy ko niya o ko masayod ko si ako nga pamaagi nga pahilumon ako siya. Weakness man gyud nako sa babae nga maghilak. Ako pa nimo, di ka magulguol niya. Basin og wa gyud siya makagusto nimo. Matod ko pa. Ha? Nga naman tungod kay batik kong naong? Tubag pa niya. No. Di ka batig naong uy. In fact, gani, you're very beautiful and very young. Mo siguro nga, mo na hinungdan, maybe baby sister lang yan tanaw ni mo. Matod ko pa, nga to sa babae, Papa Joe. 19 years old na ko uy. Di na ko bata. Tubag pa sa babae. Dungan siya pag-smile din ako, smile nga doon ay sagol luha sa iyang mga mata. Nilakra ang duha ka mga dimples siyang aping ug pagagwapa gyud niya kumo-smile. Oh, ni smile na ka. Dapat ingon ana imong buhaton pirmi. Di kay maghilak-hilak ka diha. Dali, mga tuta sa coffee shop na. Ilibre ti ka og milk tea. Matod ko pa niya. Nitindog ang mo babae dungan siya papailan nako. Eva day ang akong pangan, ikaw? Just call me Anjo. Tubag ko pa niya og gialayan siya para makalakaw paingon sa coffee shop. Samtang naglakaw mi, nagian pa nako si Dexter nga dunay kaagbay nga chicks. Nikidat siya nako og ni thumbs up. Nalipay siguro siya finally nakita ko pares ka pareho nila. Dali ra kayo mi nga nagka-close ni Eva. Magdungan na migkaon, mga pe, mag-milk tea ug mag-swimming. Di lagi ka na ara. Dali ra pud kaayo ko na fall niya. Ug nakita man pud nako nga the feeling is mutual. Wala na siya magsigiskot-iskot sa lalaki nga iyahang nagustuhan. Pero kung kanus-an ako nga o nagka-developay namin ni Eva, mo po'y pagkatapos sa mga 3 days and 2 nights sa resort. Nanghipos na ang mga kauban sila mga gamit o ready namin nga mo check out. O Anjo, nga nagurong pa magkadiha, wa ka manghipos imong gamit,
Pangutana pa nila nako. Pabilid sa ko diri. Tubag ko pa. Nasyak silang tanan sa akong tubag. Yes, aris ako. Mo'y gusto ni Eva nga magbanding sa amin duha. Tubag ko pa, dungan sa pag-smile. Nangatawa silang tanan. Believe ko no kayo sila nako. Unya, kuya, napakay budget diha. Pangutana pa sa kong manghod. Diya pa, sakto pa kayo niyo eh. Gibuak bayan ako kung alkansiya. Wa pa ganin ako makuhaya kong kwarta. Gitagaan pa ba ako ni mama. Tubag ko pa. Tungod sa ilang kalipay nga makauyab na ko, ibilin sa kong manghod ang iyang kwarta nga nahabilin. Gitagaan po ko og cash ni Dexter sa wa pa sila nilarga balik sa syudad. Dihang nakalarga na sila, niadto dayon ko sa room ni Eva. Dala ang akong tanang gamit. Ingon si Eva nga adto na ko mo stay sa iyahang room, Papa Joe. Don't worry, gibayran na nako ning room nimo for another one night. Matod ko pa niya. Ni-smile si Eva og nasigang ako mata diyang gitangtang niya ang iyang suot nga bathrobe. Naka-underwear na lang siya. Pagkahuman, nisabak siya nako og gihagkan ang akong liog ka na bang ilawom sa akong dunggan. Nanginit na ang leon og gusto nang mulapa sa karnero. Pero nitindog si Eva kay gusto niya nga mag-swimming usab min duha. Later na, okay? Taas pa kay time. Hayag pa kay adlaw oh. Mag-swimming sa ta. Mag-enjoy tagtaman. Ato tanang oras karon. Lambing pa nga sulti niya nako. Nanggawas mi sa kwarto og nag-holding hands nga niadto sa beach. Nag-swimming mi. Happy kaming duha nga murag mga bata nga nagsapyagay og tubig. Naginugdanay og kung kisay paspas kay mosaom. Ako siyang gukuron. Kung maabsan ako siya, makakiss ko sa iyahang lips. Ay, pagkanindot sa life. I'm so happy, I'm so in love. Diyang gikapoy naming swimming, nangaon ming duha. Nag-dinner og igo pod. Ang padung na nga musawp ang adlaw. Gabi na. Mao na kadto ang oras nga akong gipaabot. Ang time nga mga tuog namin ni Eva. Sa usa ka kwarto. Tapad sa usa ka katri. Naginaminam na kayo ko sa may tabo namon duha. And God knows, unsa ang akong pag-antos o pagpugong sa kagalingon nga naglaway na ang leon. Gutom o kalapao na kaayo sa karnero, Papa Joe. Gusto na ko nga magdungan mig shower duha. Relax, doon ako i-prepare nga style para mas malipay ka. Matud pa ni Eva nako. Mauto nga nagtatagsa-tagsa mi og sud sa shower. Humot na kayo og nasimutan pod nako ang scent sa nagigamit ni Eva nga shampoo sa iyahang buhok. Nakapanty og bra na lang siya samtang ako ready na kayo nga naghigda sa kama. Nagpaabot niya. Niduol si Eva og gihagkan ang ngilit sa akong ngabil. Pero pagtan-aw na ko siyang kamot, doon na siya bit-bit nga pisi. Para asa na? Anong naman kay pisi? Pangutana ko pa niya. Nipatong siya sa bed o nilingkod sa kumpaa nga feel good nako ang kainit sa iyang panit. Murag nalimbawot ang akong balahibo niya itong tungura. Halos di ko makaginawa siyang gibuhat. Nakakita man ka sa movie nga 50 Shades of Grey, di ba? Pangutana pa niya nako. O niyango-yango po ko. Mao na atong buhaton. Karon para mas exciting, tubag pa ni Eva, niya nagsugod na siya og baat sa kung duha ka mga bukton. Gihigtan niyag PC o gibaat sa headboard sa kama. Lahi po ni siya pagkababay. Wa ko magdahom nga ingon siya ni ato ka wild. Pero okay lang. Mas na-excited ko hinuon sa iyang buhaton. I'm sure nga mag-enjoy ko. New experience, Papa Joe. Gisecure pag yun ni Eva ang PC ug maayo bang pagkabaat. Excited na kayo ko sa iyang sunod nga buhaton. Pero nakalitan ko dihang gitipan niya nga akong baba o packaging tape. At first, nagtuo ko nga. Apil to siyang exhibition. Ang tape pa ng akong baba. Pero di naman ko makaistorya o sakit na pud kayo ng akong ngabil. Disinyas ko niya nga tangtangon ang tape pero wa na'y tingog nga madungog sa akong baba. Mao na lang ako nakita ang sa kalalaki nga lisud sa kwarto o niya nagsugod ng pamunit sa akong mga gamit. Doon na siya dalang dako kayo nga bag o gipangsud ang tanan akong gamit. Akong pitaka, cellphone, iPad o digital camera, hangtod ang akong sinina giapil pa. Silang duha, si Eva o kanalaki nagtinabangay og lampurnas sa tanan akong mga gamit. Human nila nakuha ang tanan ni gawas sa kwarto nga
murag way na hitabo. Ila kong gibiyaan nga gigapos gyapon o gitipan ang baba o ang boxer shorts na lang ang akong sulot. Nagkisi-kisi ko og taman, nagpanawag og tabang pero kinsa may makadungog nako nga wa may tingog nga nigawa sa kong baba. Buntag na ko napalgan sa usa ka bellboy ug may na lang kay dihay ni agi sa room nga nakadungog siguro og kasikas nga akong gihimo. Sa way hunong na kong patid-patid sa akong tiilan. Diya na sa sahog ug ang foam ug ang comforter pagsuot sa bellboy. Nasyak iyang mga mata pagkakita niya nako. Dili madrawing ang kagubot sa kwarto nga murag nagian og bagyo. Dali niyang gibadbad ang nakagapos na akong mga kamot ug gitangtang ang tape sa kuang baba. Gitulis ko. Nabiktima ko budol-budol sa kababay. Matod ko pa sa bellboy. Nasama na akong bukton agi sa hugot kay nga paghigot sa PC. Sakit, hapdos ang akong pamati pero mas hapdos gyud ang akong pamati sa akong kasing-kasing. Nakatuo ang akong mga luha o di ko makatuo nga di na ako sad madawat nga gibinuangan na day ko sa kababay nga unta akong nagustuhan. Dali kay nakaabot ang hotel manager o ang uban pa nga mga staff. Nangais lag sorry sa ako ang pagkabiktima. Matod pa nila nga doon nagikunoy daghang mga sama ni ato nga mga modus ug nahitabuan na kuno ang ilang mga silingan nga mga beach resort. Sir, magtawag mig kapulisan. Angay na tong ipablatter. Ma-describe pa man kaha nimo ang mga babae. Angay lang nga patagmod nato ni mao mga klaseng mga tao. Matod pa sa hotel manager. Pero sa kung una-huna nga kung buhaton ako gatong giingon sa manager may iskandalo pa ko. Manyus pa ko og dako na kayong kauwaw. Mao ginay din akong gusto nga mahitabo ang iskandalo. Ay na lang sir, buwi pa man sab ko. Unya butang og kwarta raman ang nawa nako. Tubag ko pa. Ni-okay ra pod ang hotel manager kay di man pod sila gusto nga madaot ang dungog sa ilang resort. Nagkasabot mi nga isekreto na lang ug amo-amo na lang tong maong hitaboa Papa Joe. Unsa may among mabuhat nimo sir, tawagan nato imong pamilya. Pangutana pa nila nako. Ayaw na lang, di ko gusto nga mabalaka sila nako. Tagayin na lang ko pamliti unya karsunis og t-shirt nga ako masuot. Tubag ko pa Papa Joe. Girifan nila nga ako nabayad sa room ni Eva. Nangita sila disente nga masuot nako unya ila kong gipakaon og taman. Human akong kaon, wan ako maglangay pa ni sakay na kong bus paingon sa syudad. O pila ra may istorya nakabalik na ko sa mua. Gisugat ko sa akong manghod. O kuya, nanamalagi ka. Abi na 2 days pa ka dito. Pangutana pa niya. Wa ko ganahin mo tubag niya Papa John ni diretso ko sa akong kwarto ug nihigda sa akong katre. Wa ko makasabot sa akong gibati. Naglagot ko sa akong kaugalingon. Taon-taon nisud ang akong manghod ug nangutana ko sa problema nako. Gitawagan man kanamo niya di naman ka makontak. Matod pa ni Rudy. Di nagyud kay wala mo ko cellphone. Tubag ko pa. Unya gisulti na ko niya ang tanan. Ang tanan nga hitabo nako sa resort ug sa gibuhat ni Eva nako. Igo lang nga nitutok ang akong manghod ug pila ka segundos unya di bahak og katawa. Kumauna, nakaibaw pa ko katulison na day ka kuya. Wala lang to na ako gihatag tanang kwarta nimo. Matod pa niya nako nga nagsigil lang gyapon katawa. Ay si katawa diya ha? Kay wala ba ko nalipay? What if og ila kong gipatay? Tubag ko pa niya. Di man sila mo patay kuya. Nakabalita na ko ano mga modus nila dito eh. Daghan man na silang na biktima. Mugamit na sila guwapa kay mga babae unya. Kuhaon mo pagsalig doon tulison ka. Ang wala na ko dam nga sa tanang mga lalaki ikaw pag yun ang mabiktima. Hinuon dali raman kay kasad mailad good. Gusto unta ko nga masuko kang Rudy pero wa na lang kumutingog. Tinuod man sad nga dali ra kay ko nga ma-in love og babae. Dahil ra pugay ko nga mosalig. Dali ra kay ko patuhuon. Mga pila ka adlaw na ko nga way gana sa akong kinabuhi. Wa na ko ni kuyog ni Dexter nga moadtong mga bar. Gusto lang ako nga magstay sud sa akong kwarto. Usa ka buntag niya na ni sud si mama sa akong kwarto. Anjo, wapag ka mahuman sa mong pagpangitlog diha. Naunsa naman taon ka oy? Unsa may plano nimo sa mong kinabuhi? Magsigil lang kahigda-higda na lang diri sa mong kwarto? Gawas pod oy. Pang-apply nga tong trabaho ka. Matod pa ni mama nako. O lagi ma, mula ka lagi ko ron mangita og trabaho. Tubag ko pa niya.
Paglakaw ni mama ni bangon ko ni sul sa banyo na namin ko gitan-aw nako nga akong galingon. Dili man punta ko batignaong. Gwapuhon mo sa kuog dunay barog. Pero sakto ang ako manghod nga inosintihon kay kog dagway. Kada bang murag ilarunon kay gnaong. Naligo ko og nag-ilis. Paghuman gikuha nako akong envelope nga naa dito ang ako ang resume, application letters ug uban pa nga mga papilis. Naglakaw ko sa among subdivision paingon sa gawas sa gate. Samtang waso na una kung nga naglakaw, nakita ko usa ka idaran nga babae nga nagduot og usa ka dakong karton. Dako kayo ang karton ug bugat gud siguro kaayo kay halos di man mairog. Bisan og giunsa niya og duot. Dali ko nga nidagan paingon sa babae. Nang tabangan ti kabi, ako'y duot ana bi. Matud pa nako niya. Isog nga nitutok nako ang babae. Unsay nang tiguwang na lang ko sa mong pananaw. Pahawa diha. Pahawa sa akong tubangan. Wa ko makinahanglan sa mong tabang. Isog pa nga tubag sa mong babae. Well, kung di ka patabang, di ko mamugos uy. Ikaw pa'y tabangan, ikaw pa'y masuko. Matud ko pa sa kong unahuna, dayon padayon nga nalakaw paingon sa gate sa among subdivision. Pero taod-taod, doon ako'y nadungog nga tingog sa akong likod. Hoy, balik diri dong, tabangi ko. Matod pa sa babae nga halos nga nagukod na nako. Si, ikapay tabangan, ikapay padili-dili. Kaya karon nagpanawag na ka. Matod ko pa sa kung nahuna nga wala ko gi-voice out. Kay masuko na usab siya nako. Wala ko'y dagang istorya og nibalik ko og gialsa ang iyang karton og isuod siyang bahay. Bugataan ni uy, sa may sud ani. Pangutana ko pa niya nga naghangos ko sa kakapoy. Mga gamit na ko na uy. Mubalhin magugod diri para maduol ko sa kong work. Tubag pa niya. Ikaw ra? Asa na imong bana para makatabang nimo pangalsa ning bugat kining mga gamit. Pangutana ko pa niya pero wala siya motubag pa sa akong pangutana. Nagpaila siya nako nga si Maricel usa ka real estate agent. Mga 40 taon na ang iyang pangidaron pero may hitsura gihapon. Mistisaon manggod siya. Puti ang pamanit, nindot lang gihapon og lawas. Taas kay ilong pero bisan pa og hamis kay siya, mailhan gyud nga idara na siya tungod kay kumusmile siya. Doon na may mga wrinkles sa iyang mata ug agtang. Kana bang gitawag og laugh lines, Papa Joe. Pag snack sa Anjo para di kagutuman si mong papang-apply, matud pa ni Maricel. Gipahimutang dayon niya sa lamesa ang iyang take out nga burgers and fries. Nag-istoryahan ay minsan tanangaon pero halos tanang topic about nako tanan. Murag naglikay siya nga maistoryaan ang iyang personal life. Human na mugkaon na nanghin ako nga mulakaw na. Tawag lang ko or text ako ang gihatag nimo nga number ha. Ug do na kay kinahanglan sa ako ng brother nga cellphone kay nakawat ang ako ang cellphone. Matod ko pa niya. Nismile siya nako ug nakita sad nako ang mga laugh lines sa iyang mga mata. Dili kay wrinkles lang ang ako nakita. Mabasa sad nako ang likod siya mga mata, ang sadness and emptiness sa iyang kasing-kasing. Nakalakaw nako og nakapass nako sa kong application letters sa mga nagkalain-laing mga kumpanya pero mao lagi. Tawagan lang kuno ko og mag-conduct ng exam and interview. Nipauli ko sa amoa og giadto dayon nako ang akong brother. Wa ko'y text diha. Pangutana ko pa niya. Sa mga company or kang Maricel, tubag pa sa akong manghod. Nisigang akong mata sa excitement. Diyan nakadungog ko sa pangani Maricel. Gikuha na ko ang phone o gibasa ang text message ni Maricel. Magpatabang ko na siya og alsa sa bed. Tulin pa sa alas 4 ko nga nakadagan paingon sa balay ni Maricel. Naalang siya sa unahan gikan sa mua mong dali ra kay ko nga makaabot sa ilaha. Nag-rearrange di ay si Maricel sa mga beds ug sofa. Gamit gyud kaayo nga ko ang mga muscles niya itong higayon na Papa Joe. Wala ko batiag kaluya bisan og puting bugata sa kong gipang-alsa. Pero okay lang kay pagkahuman gipakaon ko ni Maricel. Nagdungan mig pangaon unya do na siya gihatag nako. Old cellphone na sa akong anak, gamitan lang samtang di pa ka makapalit og bag-o. Maayo gyud na ang anak kay cellphone para matawagan din kasi mong gipang-applyan. Matod pa ni Maricel. Gidawat nako ang cellphone ug nagpasalamat. Pero wala ko palabya ang iyang giingon nga anak nga mo'y tag-iya sa cellphone. Asa di mong anak? Nanong wa man siya ni kuyog nimo og asa man sad imong bana?
Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya pero nilawom na sab ang iyang mga mata sa kaguol. Murag kahilakon na hinuon siya. Nitindog siya og nikuha og duha ka wine glass ug usa ka botilyang bino. Gitagayan ko niyang bino ang usa ka glass pero nibalibad ko. Di ra ba ko moinom og hard? Matod ko pa niya. Nakasabot raman po si Maricel. Niipis siya siyang baso unya giyarok ang wine nga muralag tubig. Wa man lang gani maguba ang iyang naong sa kaisog sa bino. Pila ka shots na ang iyang nainom pero murag wa man lang madutli. Hinuon doon na siya gisulti nako. Almost 3 years na kuno nga wa na niya makit pa ang iyang anak. Nagbuwag kuno siya sa iyang dato kayong bana. Gipangitaan siya sa gipunteriya ang iyang pagka-alkoholik. Mo hinungdan nga ang korte mismo ang nagdili nga magpaduol siya sa iyang anak. Gimingaw na kay ko sa akong baby girl, oy. 12 years old lang siya, diyang katapusan ako siyang nakita. Karon mag 15 years old na siya. Matod pa ni Maricel. Ngano man sad nga alcoholic man ka? Pwede man siguro na nimong undangon ba? Para ma-prove po nimo sa imong ex-husband nga o sa imong anak nga nagbago na ka. Tubag ko pa niya. Pero nihilak hinoon si Maricel, hilak dunay sagol nga kayugot. Tungod niya. Tungod sa kumbana nga nung naingon ni ani ko. Sud sa among kaminyuon, gidevote na ako akong tibuok gugma niya o sa among anak. Gisilbihan ako siya o gitagaan sa akong tanang time. Pero unsa iyang gibuhat? Nangita siya glain. Doon na siya yung mga babay, mga kabit. Di lang kay usara, daghan Anjo. Unsa may mahimo ko? Ultimong babay lang ko, powerful siya. Wa ko'y laing kadangpan kundi ang bino. Dito nahibawan nako ang history sa iyang pagka-addict sa ilimnonon nga makahubog. Maupod kini ang hinungdan nga naisyuhan siya og temporary restraining order sa korte ngadto siyang anak. Naluoy kay ko ni Maricel. Unsa may mahimo nako para makuha-kuhaan ang iyang kaguol. Giapuhap nako ang iyang likod, Papa Joe. Nakaunaw na kong butang nga makalipay kang Maricel. Unsa ka og i-paint na lang tika? Pangutana ko pa niya. Paint? As in painting? Kamauday ka. Tubag pa niya. Gamay. Proud pa na kong sulti niya. Pagtando ni Maricel ug nga musugot na siya nga magpaint nako, nidalik og dagan sa Mumbai ug gikuha nako ang akong mga painting materials. Unya nidagan na sa balik paingon sa ilang balay. Nanangit siya nako nga mag-ilis. Nisud siya sa iyang kwarto para mag-prepare kuno. Naginaminam na kay ko kung sa iyang hampurma inigawas niya sa kwarto. Na-imagine akong eksena sa movie nga Titanic. Kung diin gipaint ni Jack si Rose nga buktong gisuot, mao ang necklace lang. Gipangutanan ako ang akong kagalingon kung makakonsentrate baka ko og paint niya. Kung hubo na ang tanan niyang lawas. Taon-taon niya ang pultahan nung nigawas si Maricel nga nagsuot og puti nga bestida nga taas kayo. Ultimo yang tiil, di na gay na ako makita. Pero guwapa lang gyapon kay siya. Nagbutang siya og light makeup sa iyang naong. Niduol siya sa lingkuranan sa akong atubangan ug way lihok-lihok nga naglingkod. Gisugdan dayon nako pag drawing ang iyang naong. After 30 minutes murag na bored na siya ni barugon niya ni tan-aw sa akong drawing. Dungan sa pagkunot siyang agtang, halata nga wa siya makauyon sa iyang nakita. Unsa man na uy mura mo kog abat ana, sayang akong pag-ilis og sinina kay naong raman di ay ang imong gidrawing nako. Matod pa ni Maricel nga dismayado kaayo sa akong painting niya. Sorry Maricel, di pa mo kay ko nga nakahanas kayo. Wa pa man sad ni mahuman, nag-layout pa lang ko. Gawas pa, nangurog man ang akong kamot. Mura man ko ginervyos, tubag ko pa. Ang ending, wala na lang nako humana, Papa Joe. Nakasabot raman po si Maricel, ni pauli ko sa mua, dala ang wa mahuman nga painting. Tungod sa kauwaw, mga usa ka semana ko nga wa magpakita niya. Sa tinudunay lang gimingaw na kay ko niya. Nalipay kay ko din nakadawat kog text gikan kang Maricel nga patuon ko nila sa ilaha. Dali ko nga nakadagan paingon sa ilang balay. Sa gawas pa lang nakita na ko siya nga nagbaguan kaayo ko sa kasanag siyang panagway. Murag happy kaayo. Birthday na ko ron, Anjo. Matod pa ni Maricel na ako. Mao ba? Kumao na. Mula ka sa kuha kay mamalit ko gift nimo. Tubag ko pa, pero iyang gigunita ng akong kamot. No need na tabangin kong arid sa balay bi kay maabot ang akong anak.
Excited pa nga balita ni Maricel og lipay gud kayo siya. Wow! Kanindot sa binertihan gud ana gud for how many years? Makita na ni may mong anak? Matod ko pa. Yes, happy kay ko. Mori na siya kauban ng iyang yaya. Dali, ipahimutang nato ang pagkaon sa di pa siya moabot. Pagsud na ko sa kusina na siya ko sa kadaghan nga gi-prepare nga food ni Maricel. Duha ka buok cake ug duna pay lechon. Duha raman ka sila mga bot, imong anak o kang yaya raman, pero kadaghan ba ani mong pagkaon uy? Igo maning usa ka baryuhan ani. Pero gitubag og smile ni Maricel. Espesyal kuno kaayo niya among adlaw. Para sa tulo ka tuig kuno nga birthday nga wa niya ma-prepare. Tulo ka tuig nga nag-birthday siya nga wa ang iyang anak. Andam ng tanan, nakadecorate nami sa sala og nakahanay na ang food sa lamesa. Nakailis na po si Maricel og gwapa kay siya siyang gisuot nga puwang nga bestida. Ang kuwang na lang mao ang pag-abot sa anak ni Maricel. Mga 2 ka oras nami nagpaabot pero wa gyapon naabot ang iyang anak. Niring ang cellphone ni Maricel unya iyang gitubag. Nasabtan ako nga iyang anak ang naa sa pikas linya. Kalit nga nausab ang naong ni Maricel. Nilakra ang tumang kaguol unya nito ang luha. Sige bye nak, ay kabalakan ako. Okay na si mami. Happy na kay ko nga nakatawag ka. Basta pag-amping di apirmi ha. Mag-pray lang gihapon ka nga. Maabot ang time nga magkakita ta. I miss you so much anak. Matod pa ni Maricel nga naghilak samtang gibutang ang telepono. Huy ang ambaga nga niatubang si Maricel diri kanako. Nasakpan siya sa iyang amahan. Gikasab-an og taman og giingnan nga kung makikita man gud siya nako. Mapriso ko. Igo na lang nga nihilak ang akong anak. Palabihon na lang daw niya nga di mi magkita kaysa mabalhog ko sa prisuhan. Hangtod ako nakahilaksab pero sa may mahimo na ako. Unsay akong buhaton para makuha-kuhaan man lang ang iyang kaguol sa adlaw niyang natawhan. Nakita na ko ni tagay na sab si Maricel og bino dayong yaruk og tinubig na sab niya ang wine Papa Joe. Wait lang Maricel, hinahinay lang sa pag-inom. Kay kinahanglan na to nga kanon to ning mga pagkaon. Di ra ba ni mahurot nato? Unsa kag manawag kog kaila nga mukaon na ng mga pagkaon. Matod ko pa niya ug nisugot naman pod siya. Dali na akong gitawagan si Dexter nga akong best friend, akong manguhod ug hangtod na ang mga suod na akong mga silingan, gipaadto na ko sa bahay ni Maricel. Daghan na kay tao, mga bisita siyang birthday nga mismo siya wa makaila gani. Pero nakita masad nako ang iyang kalipay. Labi na nga game pod kayo sila si Dexter ug akong manguhod nga nag-video okay. Nikanta si Maricel og first time pod nako nga nakakita niya nga nagsayaw-sayaw. Humanog pangaon sa mga silingan, nag-iyahay na o panguli hangtod nga kami na lang ang nahabilin. Kadlaw na og dapat na pod mi nga manguli. Salamat kay inyo Anjo ha og sa imong mga friends. Happy ra kay ko sa kong adlaw tungod nimo. Matod pa ni Maricel nako. Nasya ko diha nga nigako siya nako og gisandig ang iyang ulo sa kundughan og mga pipila ka segundos. Nagpaabot na sa gawa si Dexter og Rudy ug nakita po nila nga ang pagakus ni Maricel diri kanako. Samtang naglakaw aming tulo pauli sa mua, hilom kayo nga murabag doon na sila'y gusto nga isultin nako. Kasi namatay, kahilom ba gud ninyo? Pangutana ko pa nilang duha. Si Dexter ang unang nitubag. Ay kung inaadyo nga na-inlove na pug ka. Dali po na ako siyang itubag. Nga numdig ma-inlove ko kung sa may dautan nga buwag naman siya siyang bana. Pero wa ko mag-expect nga musagbat po di ay nga akong manghud. Buwag lagi siya siyang bana kuya. Pero wa ka magtanaw nga manghud ramang kay ito gamay ni mama. Lagot na kay ko nga sa ako nadungog labi na nga gipunan pag yun ni Dexter nga di lang kay kana. Aside nga tiguang ra kay siya para nimo, alcoholic pag yun unya complicated pag kinabuhi. Doon na siya anak nga dili gani kaduol niya. Matod pa ni Dexter. Bitaw kuya, nabiktima na pug ka sa paluyluoy nga istorya niya mo nga na-inlove na pug ka. Ay kung ina nga wa pa jud ka nitagam sa mga unang babae nga imo nakaila, nga giilad lang ka. Matod pa sa kong manguhod, og niya tong higayuna wa nagyo makapugong sa kong kalagot o gisukmag na ko nga manghud sa iyahang naong. Nidugo ang iyang baba Papa Joe. Bisan og gisakitan pero ni action og bawas ang ako manghud nako. Pero ni siyagit si mama nga naaday sa mong likod. Hunungan na ninyo. Unsa man magpatay mo?
Ikaw Dexter, uli na sa inyo kaw. O ikaw boy, siya ka sa taas. O ikaw Anjo, pabilin ka magstoryanay ta. Matod pa ni Mama Papa Joe. Di pa to si Dexter o ako manghod kang mama. O niya itong igayuna kami na lang duha ni Mama. Doon na siya gitunol na ako o na siya ko. Dihang ang painting ni Maricel nga wa pa mahuman ang iyang gihatag nako. Tiwasa na para mahatag na nimo niya. Dako ko pagsalig nimo nga imo nang mahuman. Matod pa ni Mama nako. So may buot pasabot nimo ma. Wa ka masuko nako. Pangutana ko pa niya. Nganong masuko man ko nimo nga pareho man tagkaagi sa imong amahan, maguwang pud kaayo siya nako. Ug tungod kay tiguwang naman siya, dali ra siyang gikuha sa labang makagagahom. Pero bisan pa, wa ko'y pagbasol nga siya nga akong gipili. Tungod kay gitagaan ko niyang duha ka mga butang anak. Way sayop sa gugma, basta happy lang. Mo na'y gisulti ni Mama diri nako. Dili magmatter ang edad ug estado ninyo sa inyong kinabuhi. Kung love nimo siya, dawaton nimo siya ug unsa siya. Kung doon na magani siya sayop, koreksyonan. Kamong duha ang dapat magtambayayong para mo-work ang inyong relationship. It's give and take process. Ang gugma, sama na po din na sa sports. Kinahanglan nag-teamwork. Depende ragyod na sa mga players kung unsaon la pagbuhat ang ilahang mga strategies para makadaog sa game. Gituman ako ang tambag ni Mama. Wa ko makatug niya itong gabiuna Papa Joe. Gitiwas na ako ang painting ni Maricel ug pagkahuman ni diretso ko sa ilaha. Medyo ngit-ngit pa niyan to ug mao palay pagsidlak sa adlaw dihang giablihan ko ni Maricel. Belated happy birthday. Dawata akong gift nimo o. Matod ko pa niya. Giablihan ni Maricel ang painting nga giputos nako og newspaper Papa Joe. Pila ka segundos mo siya nga nagtutok sa iyahang naong. Thanks Anjo ha. Nga nigwapan ako sa imong painting. Di na ko murag abat. Ako na gyud ni. Klaro kaayo nga ako mga wrinkles o di kay wrinkles lang oh. Na-capture pa nimo hangtod ang mga mata nga masulupon kaayo. Matod pa niya. Gigunitan ako yung mga kamot o gihagkan. Kung itugot nimo niya ako Maricel para lipayon ka. Daghang mga pamaagi sa tinuod nga kalipay. It doesn't mean nga failure na kaso sa kabutang. Magpakamiserable na lang yun ka. Matod ko pa Papa Joe. Kung sibot nimong ipasabot Anjo. Pangutana pa ni Maricel. Akong gisulti niya ang akong feelings nga love na ko siya. Willing ko muhatag sa iyang kalipay. Dili man tinutanan tungod kay wala ko'y magic nga makauban silang balik sa iyahang anak. Pero dunay sulbad Papa Joe. Maghimo mi og among anak ni Maricel. 41 years old lang si Maricel niadto ug wa na siya mag-expect nga makaanak pamigduha. Pero doon nagyud ay milagro. Nagsabak si Maricel ug mao na pud kadto ang hinungdan nga nahunong na siya sa ambisyo sa pag-inom. Doon ay farm mga kumpapa sa probinsya nga napasagda na lang. Nakadesign minduhan ni Maricel nga adton lang mo puyo for good. Mas maayo pa dito kay peaceful ang life. Nagtukod mi gamay nga negosyo ug samang higayon gidevelop nako ang farm Papa Joe. Paspas nga ng labay ang mga adlaw ug gihimugso ni Maricel ang among anak nga babay nga gipanganlan na mo og Macy. Usa ka healthy miracle baby. Yes, tinuod nga dili mi kasal ug layo ang gap sa among edad pero nagkasabot mi ug happy ang among pagpuyo. Paglabay og pila ka tuig, 50 years old na si Maricel ug ako 34 years old na ug dagko na ang among anak. Usa ka adlaw niana gisurpresa mi sa usa ka espesyal kay bisita ni Maricel. Ang iyang anak nga dalaga. Nagtuo ang luha ni Maricel nga gikakos ang iyahang anak. Niari man ka anak, basin masuko si daddy nimo. Matod pa ni Maricel siyang anak. Dako na ko mami oy. Di na makapugong si daddy nako. Doon na ako'y kaugalingong pangunahuna. Tubag pa siyang anak og timing pod kaayo nga oy paoy paggawas ni Macy. Giduol niya ang iyang manghod og gihagkan. Nagagbayay paminduhan ni Maricel samtang nagtan-aw sa duha niya ka mga anak nga malipayon nga nag-istoryanay. Gitutukan nako ang mga mata ni Maricel ug for the first time nakita nako ang kasanang sa iyang panagway. Makita nako ang iyang mga mata nga nagpahiyom sa kalipay. Sa pagkakaroon di alang gyapon mi sa probinsya. Ako, si Maricel ug Macy. Gusto siyang anak nga dagang mobalik mig syudad pero nibalibad mi. Kontento na mi sa simple nga kinabuhi Papa Joe.
Dini na lang kutob ug daghan kay salamat ug ginaot pa nga nalingaw mo ug ang imong mga followers sa YouTube sa istorya sa kinabuhi ug ugma nako. Kini mo magtatampo, Anjo.